tayo midpoint na given. Let's say, yung given is 1, 4. And yung isang endpoint, diba sa midpoint may dalawa tayong endpoints, no? So yung isang endpoint is negative 2, 1. Then ang hinahanap is yung other endpoint. So let's say yung other endpoint natin, let's say x sub 2 tsaka y sub 2. So ano yung magiging x sub 2 tsaka y sub 2 natin? Anyways, so remember yung midpoint formula natin, ito, 'di ba? So para makuha natin yung x coordinate, ito yung gagamitin natin. Then sa kabila naman yung ito. So para maintindihan, saan resolve natin na? So yung formula, copy lang natin. Sa midpoint, meron tayong x sub 1 plus x sub 2 over 2 tsaka y sub 1 plus y sub 2 over 2. So given yung midpoint, guys, so remember sa midpoint, ito yung x tsaka y natin na. So ito yung para makuha yung x, ito lang gagamitin natin, tsaka itong m, which is yung 1. Then sa kabila naman sa y, yung 4. So ganito gagawin. So meron tayong 1 equals yung x sub 1 natin plus yung x sub 2 natin over 2. Then, solve na natin. Given yung isang endpoint, so let's say ito, guys, ginawa natin tong x sub 1, y sub 1 na. Plug lang natin yung dito. So, kung ito yung 1 natin, equals yung x sub 1 natin, which is negative 2. Then, yung x sub 2 natin is still x sub 2 over natin sa 2. Then, pag may ganito ka na, cross multiply mo lang. So, magkakaroon tayo ng 1 times 2, which is 2. Then, equals sa negative 2 plus x squared, x sub 2. Then, lipat mo lang tong negative 2 or mag-add ka both side ng 2, pwede rin. Para ma-eliminate or ma-isolate natin yung variable. So, may x sub 2 na lang to. Then, yung 2 plus 2 magiging 4. So, meron tayong nakuha ang value ng x sub 2. Then, para naman sa y sub 2 natin, ganun din gagawin. So, remember, yung y dito sa midpoint is 4. So, lagay natin yung 4. Then, equals sa y sub 1 plus y sub 2. Plug lang yung, all over 2 pa. So, plug lang natin yung 4 equals yung y sub 1 natin na 1 plus yung y sub 2 natin over 2. Layo no? May galit. Then, cross multiply na lang yan. So, yung 4 times ito magiging 8. Then, magkakaroon tayo ng 1 plus y sub 2. Then, subtract lang tayo both by 1 para ma-isolate yung y sub 2 natin. So, magiging y sub 2 na to. Then, yung 8 minus 1 magiging 7. So, which means, ito yung other endpoints para makuha natin yung midpoint na 1, 4. So, magkakaroon tayo ng 4, 7. Sundan. Parang kanina lang, guys, dito sa distance, yung given is distance, pero yung hinahanap yung isang point ng ordered pair. Anyways, kaya siya ginagawa. Meron tayong point A, which is negative 1, 3. Then, meron tayong point B, which is 1, 7. And meron tayong point C na 3 tsaka 11. So, ngayon, guys, ang tanong is, etong tatlong point ba to is collinear? So, pag sinabi naman natin collinear points, ano sila? Pare-pareha silang nasa isang line. Okay? Or nasa same line yung mga points natin. So, paano natin makukuha yun? So, paano ba natin masasabing collinear? Sabi natin, nasa same line sila, no? So, paano natin yun makukuha? Sabi ni Idol, ni Engineer. Check yung slope. So, ganun mo lang siya gagawin. So, para makuha yung guys, check mo lang yung slope
ng AB mo kung equal ba siya sa slope ng BC mo. So, ibig sabihin pag parehas, ibig sabihin collinear. Or equal para tama. Parehas, equal. So, alam naman natin ang formula for slope, kung given yung 2 points, is y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, pag pinlag natin yun guys, so let's say meron tayong point A tsaka point B muna. Though mentally kaya natin gawin yun eh. Or sila lang may kaya. Anyways. So, sa point muna tayo guys ng M, ng A tsaka B na. Kunin natin. Slope nila. So, remember, meron tayong negative 1, 3, tsaka 1, 7. So, pa-plug lang natin dito guys. So, yung y sub 2 natin, yung 7, tapos minus 3. So, 7 minus 3 over yung x sub 2 natin na 1 minus negative 1. So, magiging 1 plus 1 na yun, no? Or kung ayaw, sige lagay natin. So, yung 7 minus 3 is 4. Then, yung 1 minus negative 1 is 2. And 4 over 2 is 2. So, check natin sa kabila. So, meron tayong slope ng BC. So, ito yung B natin, tsaka ito yung C. So, meron tayong y sub 2. That is 11 minus 7. So, 11 minus 7 over 3 minus 1. So, yung 11 minus 7, that is 4 din. Then, yung 3 minus 1 is 2. And 4 over 2 is magiging 2. So, pag pareha sila guys na equal yung slope, ibig sabihin, collinear sila. So, pag pinlat mo yan, tatamaan nila yung line. Yung mga points nila sa isang line. Basta ganun siya ginagawa. So, let's say meron tayong point A na 0, 0. Then, meron tayong point B na 4, 0. And meron tayong point C na 2, 5. And yung tanong naman for this is yung area of the triangle. May maging sagot. So, remember guys, pwede may plug kung may given ka na points. Mas maganda kasi yun na pina-plug mo muna. Ini-illustrate mo siya para ma-visualize mo. So, paano natin gagawin yan? So, meron tayong Cartesian. So, meron tayong 0, 0. Ibig sabihin nasa origin yun, di ba? So, dito yun. Yung A natin. Then, yung B natin is 4, 0. May nag-notif? Wala. Ewan ko. Hindi ko alam. Meron ba? Wala eh. Thank you kung meron. So, meron tayong 4, 0 guys. Post ko na lang pag meron. Nandito kasi sa live di nag-notif kung meron. Thank you na agad. So, kung meron tayong B na 4, 0 guys. So, ibig sabihin, nandito yun guys. Unahin natin yung 4 no, sa left kasi nauna yung X. Ay, nandito na. Nagtunog na. Ay, thank you guys. Okay na yan. Malaking tulong yan. Ngayon lang pumasok. Aldrich. Thank you. So, meron tayong B na 4, 0. So, 4 units. 1, 2, 3, 4. Then, 0 naman yung guys. So, hindi tayo gagalaw dito. So, ito yung B natin. So, para naman sa 2, 5. So, 2 units. 1, 2. Then, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito yung parte na. Ito yung C natin. So, pag kinonect natin to guys, makakabuo tayo ng triangle. Hindi siya bantay, pero something like that.
So, ganyan yung triangle natin. And if maganda yung pagkakaplat mo kasi sa units ng distance natin, na magiging ganyan yan, pantay dapat yan. Pero dahil nga hindi naman, dapat pala wrapping paper ko. Ito pala yung wrapping paper. Plug natin dito para magets nyo. So, plug ulit natin para ma-visualize nyo. Okay, thank you ulit guys, no? Aldrich. So, meron tayong 0, 0 sa A. Dito yan. Then, meron tayong 4, 0. So, 1, 2, 3, 4. Team B. Then, meron tayong 2, 5. So, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. So, andito yun. So, as you can see guys, nasa gitna to nila, di ba? So, kung mapapansin mo yung triangle is meron siyang formula ng area which is 1/2 base times height or BH over 2. Pwede naman yan. So, dahil ito naman is nasa gitna nila so, meron tayong height. Then, meron tayong distance na base. Ano ba yung distance ng A to B natin? So, pwede makuha yung distance niya using distance formula. Pero dahil makakunti lang naman siya guys and countable naman, huwag mo na gamitan ng distance formula. So, ano ba yung magiging base natin? So, yung base natin, that is 4. Kasi galing dito guys, magka-count ka lang papuntang B. So, 1, 2, 3, 4. So, magkakaroon tayo ng 4 sa distance ng base. Ay, yung base natin is 4. Para naman sa height, is magiging 5, di ba? Kasi galing dito guys, bilang ka lang 1, 2, 3, 4, 5. So 5 'yun. So magkakaroon tayo ng 5 dito. Then pa-plug na lang natin. So remember, galing sa formula natin, kakaroon tayo ng 1/2. Then yung base natin is 4 times yung height natin na 5. So sa given pa lang sabi ko lagi kapag may fraction, pwede ka na mag-simplify, no? So, itong 2 tsaka 4, magiging divisible by 2, magiging 2 na lang to. Then, times mo sa 5 tsaka sa 1, pwede yung ganun. Or kung ayaw mo, direct multiplication mo sila like 1 times 4 times 5, which is 20, all over 2, magiging 10. Pero dahil guys, area yung kinukuha, magkakaroon tayo ng square units na. So, ganun siya ginagawa. Do, pinatagal masyadong mahaba yung pagkakapaliwanag. Pero ganun lang siya guys, once na kabisado yung mga formula. You can also use shoelace. Sige ya, try mo nga. Pwede yan. Actually, pwede ito guys, Heron's formula eh. Kung sinisipag ka mag-compute. Pwede ring matrix using ano guys, ito nga, shoelace or kabala. Basta. So, number 7, may space pa. Lagay natin dito. Wait, thank you sa gifts. Ay, wala pa pala. Wala ko, mayroon eh. So, let's say meron tayo guys, point A, which is negative 4 tsaka negative 1. Then, yung B natin, let's say, 2, 8. And, para madali lang, piliin lang natin yung slope. Ito madali lang din. Filipino subject to, oo. Kasi Filipino tayo guys eh. So, ito titig method kaya na to eh. So, yung ano guys, yung formula ng slope is that is y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Then, katulad nga sinabi natin kanina, magkakaroon tayo dito ng x sub 1, y sub 1, then x sub 2, y sub 2 sa other point. Then, pwede mo na yun i-plug. So, yung y sub 2 natin, that is 8, minus yung negative 1, over yung 2, minus yung negative 4. So, yung 8, anong boses? Wait lang. May piyok na eh. So, meron tayong 8 minus negative 1, which is 8 plus 1 na yan, magiging 9.
over yung 2 minus negative 4, magiging 6. Or magiging 3 halves. So, divisible by 3. So, ganun siya ginagawa. Then, for, let's say, number 8, meron pa ring space. Number 8. Siya, tipid na tipid din, no? Sayang kasi space. So, let's say meron tayong A na 1, 1. Then B na 4, 1. And meron tayong C na 4, 5. So, yung gagawin naman guys is i-verify lang natin kung right triangle ba itong mga points. Gamit yung tatlong points, verify lang kung right triangle. Yes ba yan or no? So, pwede mo rin gamitan siya guys ng paano mo nasabi? Ikaw na yan eh. Matik naman sa'yo lahat eh. Paano natin masasabi na right triangle siya? So, pwede mo siya i-graph. Or, pwede mo kung yung mga distance. So, di ba meron tayong mga Pythagorean triples? Mga ganun. Or, masasabi natin na right triangle din guys. Di ba pag right triangle, dapat may right angle. Which is meron ka 90 degrees doon. So, check natin So, let's say, ginwrap natin guys. So, meron tayong 1, 1. So, andito yon. Ito yung A natin. Then, yung B natin, 4, 1. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1 dito yon. Ito yung B natin. Dito. So, pag kinonect natin yan, horizontal line yun So, pag horizontal line guys, ibig sabihin, yung slope natin is 0. Diba? Horizontal line, 0 yung slope. Then, pagdating naman sa 4, 5 natin, so 4, then 5 units, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dito yon. Kasi magkapantay itong dalawa. So, kapag vertical naman guys, yung line natin, ba yung M natin? Kapag vertical, undefined naman yan. Basta undefined. So, ngayon, dahil meron tayong straight line na undefined, ibig sabihin guys, meron tayong right angle doon. So, which means yes to. Pero kung gusto mo, kunin mo yung slope nga, katulad ng ginawa natin guys. Kunin mo yung slope ng AB. Though, ginap na natin, nakuha na natin siya. Then, pag nakuha mo siya as 0, then yung isa naman is yung BC. Is meron kang vertical line. Right triangle na yan. Mas maganda kasi ni-illustrate yung yung given para nabivisualize mo. So, pag ginagawa natin, ito guys, magiging 1 minus 1 over 4 minus 1, diba? So, ito magiging 0 na. Then yung kabila, ito magiging 5 minus 1 over 4 minus 4. So, magiging 4 over 0, which is undefined. So, may horizontal tsaka undefined, that is right triangle. Kasi meron nga tayong right angle na nabuo. Gets?